Espiritu Santo. Amen. Amen. Muli, maaari na kayo umupo. Wala ko nga pala si Binibining Alvaro Spiricuando. Ako ay naging siyam na taong gulang at kasalukuyan nagtinilangan sa Poblasyon ng Binay Negros Oriental. Ako ay nasa second year at ako ay nag-aaral ng Bachelor of Secondary Education major in Filipino. Ngayon ay maribang muling tumayo ang lahat para sa ating pangpasigla dahil tingin ko ay iba sa inyo ay parang wala pang sigla. Kaya ay meron akong inihanda ng pangpasigla. Okay? Alam niyo ba ang kantang May Tatlong Bibi? Oo. Okay. Ngayon ay sundan niyo lamang ako. May tatlong bibi akong nakita, matabang, mapayat mga bibig, ngunit ang may pakpak sa likod ay isa. Siyang lider na nagsabi ng kwak, 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 kwak. Siyang lider na nagsabi ng kwak, kwak. Okay, nagkailangan na ba ang lahat? Oo. Ngayon ay bago kayo magsipo ay makihanay muna ng inyong mga upuan at pag-iulog ng mga basulang kumentahan. Ay, tingin ko ay maayos na lahat. Maaari na kayo umupo. May iban ba ngayon? Oo. Magaling natin lahat kayo ay narito. Kaya, bibigyan ko kayo ng 10 puntos. Ngayon ay bago tayo magsimula sa ating klase, ay narito ang mga alintungin sa sigit-aralan. Pag-iwasan ng sabay-sabay, Maupo ng maayos, makinig ng mabuti sa talakayan, itaas ang kamay ay umay kalalungan, at makibahagi sa mga gawain. ngayon ay bago tayo tumungo, magbabalik-aral muna tayo. Ano nga uli ang ating tinalakay noong una? Binibining Bindalillo? Tungkol po, ang ating pagpaksaan na nilakay po ay patungkol sa pag-unawa sa pag-auditoryo o listening comprehension. Magaling bigyan natin si Binibining Bindalillo ng 5 palakpak. Okay, talaga at yung naunawaan inyong talagang yung naunawaan ang ating paksa noong nakaraang araw. Ngayon ay meron tayong maikling pagsusulit. Tingnan lamang ang 4 na larawan at magbigay ng isang salita. Dito sa unang larawan, ano ay nakikita sa Binibining Cornelia? Ito po ay nagbabasa ng video. Ay, magaling. Sa pangalawang larawan, Binibining Nerasa? Malalaman mo ay nagbabakita na isang bata ay nangikilig. Okay, magaling. Sa pangatlong larawan naman, ito ay Binibining Nerasa? Sa paglarawan ko akong nakita, isang bata ay nagsasalita o kumakanta. Okay, magaling. At sa panghuling larawan, Binibining Bindalillo? Ang bata ko ay nagsusulan. Okay, magaling. Lahat ng inyong sagot ay tama. Ito ay nagpapakita ng 4 na makro-kasanayan. Okay, ngayon ay bago tayo tumungo sa ating paksa, narito ang mga linumin na dapat natin makamit na magtatapos ng ating talakayan ngayong umaga. Maaari bang makibasa ng sabay-sabay? Sa pagpagtatapos ng talakayan, ang mga mag-aaral ay manasasapang na natutukoy at naipapaliwanag ang kahulugan at layunin ng pagsusuri ng pamaganap sa 4 na makrong kasanayan. Nakakagawa ng sariling salaysay ng kapapakita ng nakalakasan at kahinaan sa bawat makrong kasanayan na ipapakita ang pagmamahalaga sa pagandaan ng sariling kakayahan sa epektibo pagkatuto sa 4 na makrong kasanayan. Okay, maraming salamat. Ngayon ay ano sa tingin ninyo ang ating tatalakayin base sa ating ginawang maikling gawain? Pinipiling na nila, sa? Magiging po ang ating pag-aaral
umaga ay tungkol sa pagsusuri ng pagganap ng mag-aaral sa makro-kasanayan. Ano nga ba ang pagsusuri ng pagganap sa makro-kasanayan? Ito ay ang paggamit ng mga mag-aaral sa apat na makro-kasanayan. Ito ay ang pakikinig, pagbasa, pagsulat, at pagsasalita. Okay. Ngayon ay narito ang mga limang hakbang sa pagsusuri ng pagganap ng mag-aaral sa makro-kasanayan. Una ay ang pagkilala sa mga kamatayan sa pagtatayan ng mag-aaral. Pangalawa, pag-audit ng pagganap para sa mga layunin, pagtutok sa mga aspeto ng pagganap sa bawat kasanayan. Pang-apat, pagbibigay ng tamang feedback sa mga mag-aaral. At ang panglima ay pagkilala sa mga aspeto ng kahinaan at nalalas ng mga mag-aaral. Ngayon ay una natin tatalakayin ang pagkilala sa mga kamatayan sa pagtataya ng mag-aaral. Pakibasa ng sabay-sabay. Upang maging makabuluhan ang pagsusuri, kailangan malinaw sa guro at mag-aaral kung ano ang mga inaasahang kasarian at paano ito isusuri. Maraming salamat. Dito, sa pagkilala sa mga kamatayan, ang guro ay bibigay ng kriteriya o rubrics kung paano ba na bibigyan ng marka ang isang estudyante. Ito ay paggamit ng rubrics. Halimbawa sa pagsasalita, ito ba ay may bigkas, nilalaman at organisasyon. Dito ay upang magbigyan ang mga mag-aaral kung paano ba niya gagawin ang isang gawain. Ito sa pamamagitan ng rubrics. Dito naman sa pagpapakita ng halimbawa, ang guro ay nagbibigay ng halimbawa upang maintindihan ng mga mag-aaral ang ginawang pamantayan. So dito naman sa pagtatalakay sa mga mag-aaral, ipaunawa sa mga mag-aaral ang layunin ng bawat pamantayan upang mas maintindihan nila kung ano ang inaasahan. Dito ay pagtalakay sa pamantayan. Ang guro ay sinabi ko mga kanina na ang pamantayan ay ito ang pagbibigay ng gabay sa mga mag-aaral. Halimbawa, sa nilalaman, ito ba ay organisado? O tama ang pag-organisa? Ngayon ay tumawa naman tayo sa pag-audit ng pagganap batay sa mga layunin. Ang pagganap ng mag-aaral ay kailangan suriin batay sa mga layunin ng aralin mo. Dito ay sinusuri kung naiintindihan ba ng mga mag-aaral ang inyong tinalakay. Una ay ang pag-connect ng aralin sa layunin. Dito ay nagbibigay ang guro ng layunin kung sa pagtatapos ng pagtalakay ay nasunod ba ang mga layunin. So, halimbawa sa pagpabuti ng pagbasa ng may paggunawa. Dito naman sa paggamit ng performance task. Ang mga guro ay nagbibigay ng performance task sa mga mag-aaral kung sila ba ay natuto sa inyong tinalakay ng mga leksyon. Okay? Halimbawa, pagbuo ng buol upang makita kung natutugunan ang layunin sa pagbasa. Dito naman sa pagtatasa sa real-life context. Dito ay ginagamitan o binibigyan ng halimbawa sa real-life context kung maunawaan na talaga ng mga mag-aaral ang inyong tinalakay. O halimbawa, sa pagsulat ng liham upang tagapagpahid. Dito naman tayo sa pagtutok sa mga aspeto sa bawat kasanayan. Ito, merong apat na makro-kasanayan. So, dito sa pakikinig ay sinusuri kung ang mga mag-aaral ba ay talagang nauunawaan nila ang kanilang pinapakinggan ng mga impormasyon o kung naunawaan ba nila ito at makuha ang ideya
at magbigay ng reaksyon. Sa pagsasalita naman ito ay obserbahan kung siya nag-iyaw, gusto may makita, at kumpiyansa sa pagbibigkas. Dito sa pagsasalita kung ang mga mag-aaral ba ay sa pagsasalita dapat ang iyong boses ay malakas. Kung para ang iyong mga makikinig ay naunawan at hindi magpapakinggan nila ito kahit na nasa malayo. At dito naman sa gustong makita. Sa pagbabasa, tukuyin kung naunawaan ang binabasa, kung nakakabuo ng interest, at kung nagagamit ang informasyon. Dito sa pagbabasa, ay kaya nagbabasa hindi lamang para magbasa lang, kundi kung naunawaan ko natin ang ating mga binabasa, at nakakabuo ng mga informasyon tungkol sa iyong binabasa. Sa pagsulat naman ay suriin ang gustong struktura, logikalitiya, at paggamit ng tamang salita. Di ba sa pagsulat ay tayo ay may tatlong bahagi paano magsulat. Ito ay ang introduction, body, at conclusion. Okay, tama. Dito sa pagsusulat ay yun ang ating guide o pamantayan, proseso kung paano tayo gumawa ng isang halimbawa ng isang essay. Okay? So, dito naman tayo sa pang-apat. Pagbibigay ng tamang feedback sa mga mag-aaral. Dito ay dito sa feedback ay pag sinabi natin feedback, ito yung pagbibigay ng gabay sa mga mag-aaral. Halimbawa, sa pagtapos ng gawain habang sariwa pa ang karanasan. Dito ay pagkatapos ng gawain ng isang pag-aaral sa harapan. Diba pagkatapos, sa example, sa pag-report. Pagkatapos ng kanilang talakayan ay diyan agad-agad bibigay ang guro ng mga feedback kung tama ba ang kanilang ginawa na presentasyon at kung paano kanila ito mas mapupunti sa susunod. Ito naman ang kasilang feedback. So, gamitin sa pagsulat at pagbasa upang malinaw na matukoy ang mga punto sa kailangang mabukin. At feedback sa isahan sa positibo, sundan ang dapat ayusin at tapusin sa positibo mensahe. Diba kapag ibibigay ka ng feedback, una mong gagawin ay sa positibo na kung ito ba ay tama, malakas ba ang kanyang boses, at tama ba ang kanyang presentasyon. At sa susunod ay susundan mo ng dapat ayusin. Kung meron pa ba siyang dapat ayusin sa kanyang performance o presentasyon. At sa susunod ay tapusin ito sa positibo mensahe. So, nagkakaintindihan na ba tayo? Ngayon, dito naman sa pang-limang pagkilala sa mga aspeto ng kahinaan at kalakasan ng pag-aaral. Dito ay dapat isang guro ay ating alamin kung ano ba ang kahinaan at kalakasan ng pag-aaral. Halimbawa sa pagbasa or sa pagsasalita sa harap. Ang iba, merong iba't-ibang kahinaan at kalakasan ng mga mag-aaral sa pagbasa, sa pagsulat, sa pagkikinig. Dito ay meron iba't-ibang talents ang mga estudyante. So dito ay dapat natin sila malaman kung saan bang kanilang kahinaan at kalakasan. Sa pagbibigay ng diagnostic test upang matukoy ang kanilang atas ng mga mag-aaral. Dito ay bibigyan natin sila ng diagnostic test kung naintindihan ba nila ang mga yung itinalakay ko. Dito, maunawaan ko ang mga mag-aaral ba ay talagang nakamit or may natutunan sa inyong itinalakay. So, portfolio assessment naman ay pagsusuri sa koleksyon ng mga gawa ng mag-aaral upang makita ang proseso sa bawat kasalayan. Diba dito ay bibigyan guro ng portfolio assessment kung saan sinusuri ito kung may natutunan ba o
may o pagsusuri sa kung tama ba ang ginawang portfolio o mga gawain ng mga mag-aaral. Ito naman sa individual learning plan. Pagbuo ng plano batay sa lakas at pangangailangan ng bawat isa. Okay. So, nagkakaintindihan lang ba tayo? Nagkakaintindihan lang ba tayo? Okay. Dito ay sa pagsusuri ng pagganap ng makro kasanayan ay importante para ang mga mag-aaral ay kung nauunawan nila kung saan sila mas magaling sa apat na makro kasanayan. Okay. Ngayon ay wala ba kayong mga katanungan din sa ating paksa? Wala na po. Ngayon ay magkakaroon tayo ng pagkanang gawain. Ako susuriin kung may naintindihan ba talaga kayo sa ating paksa, dinalakay ngayong umaga. Okay? Ngayon ay hatiin ko kayo sa dalawang grupo. Ito ang unang grupo at dyan naman ang pangalawang grupo. Okay, pakibasa ng ating panito. Kumuha ng isang buong papel. Sumulat ng isang salisay na may 3 hanggang 5 talata na nagsasulit sa inyong kalakasan at kahinaan sa makrong kasanayan. Ipaliwanag kung paano nakaapekto ang mga ito sa inyong pag-aaral at magbigay ng estratehiya kung paano inyong makakaulat ang inyong kahinaan. Ngayon ay narito rin ang inyong rubrics o kriteria kung paano nyo gagawin ang inyong sanaysay. So, sa nilalaman ay may malinaw na pagkilala sa kalakasan at kahinaan. Ito ay 10 puntos, may kritikal na pagsusuri at konkretong estratehiya. 10 puntos at wasto ang gramatika at logikal ang pagkakasunod-sunod. 5 puntos at sa pagbubuan ay 25 puntos. Hindi na kaintindihan na ba? Opo. Ngayon, ay bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para gawin ang inyong sanaysay. Ngayon ay nagsisimula na ang inyong 5 minuto. Okay? Ang inyong 5 minuto ay tapos na. Pag-ipasa ng inyong mga gawa dito sa harapan. Okay? Maraming salamat. Ngayon ay wala na ba kayong mga katanungan hinggil sa ating paksa ngayong umaga? Wala na po. Kung ngayon ay ako ang magtatanong sa inyo. Ang unang katanungan ay ano ang 4 na makrong kasanayan? Binibining by process. Ang 4 na makrong kasanayan po ay ang pagpipili, pagbasa, pagsasalita at ang pagsulat. Okay, magaling. Bigyan natin si binibining by process ng magaling siya. Magaling, magaling, magaling. Sa aking pangalawang katanungan ay bakit mahalaga ang pagsusuri ng pagganap ng pag-aaral sa makrong kasanayan? Binibining Bornea? Bakit mahalaga ang pagsusuri ng pagganap ng mag-aaral sa 4 na makrong kasanayan? Mahalaga po ito upang malaman mo kung ano ang hinaan at kalakasan ng isang pag-aaral. Dito po rin nasusuri kung saan sa mga aspekto mas komportable o mas may walang magpresenta. Bigyan natin ng isang palakpak sa binibining Bornea. Magaling ang lahat talaga kayo ay may natutunan sa ating paksa ngayong umaga. Okay? Ngayon ay kung tayo ay magkakaroon ng pasulit, kung talaga bang naiintindihan ninyo ang ating paksa, aking susuriin kung may natutunan kayo. So, kumuha ng 1 na papel, sagutan at piliin ang tamang sagot. Okay? Narito ang inyong mga bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para sa ito.
Okay. Ngayon ay sa pagtatapos ng ating talakayan ay meron ba kayong mga katanungan? Okay. Ngayon ay bibigyan ko kayo ng handang aralin. So, basahin ang panuto. Magsaliksik tungkol sa pagbuo ng mga teknikal na kasaysayan sa pagsusuri. Okay. Ito ay ilagay niyo lamang ito sa inyong mga kwaderno at ipasa sa susunod nating pagkita. Nagkakaintindihan na ba? Oo. Okay. Kung wala na kayong mga katanungan ay maaari ba tumayo ang lahat para sa ating pagtatapos ng panalangin na pangunahan ni Binibining Generosa. Okay, amen. Muli ay